Magandang tanghali po sa inyong lahat. Marami pong nagsasabi na tayo daw pong mga Pilipino mahilig sa handaan, mahilig sa salo-salo, konting kibot lang pagkain, konting kita-kita lang pagkain. At siguro napapansin natin kapag may salo-salo, kapag may handaan, mahilig din po tayong mag-Sharon. Alam niyo yung Sharon? Balutin mo ako. Mahilig daw po tayong magbalot ng mga sobrang pagkain o mag-take out, kung baga, o mag-uwi. No? Gusto natin meron tayong uwi para may pasalubong sa bahay, sa tahanan. Alam niyo po, ginagawa din po natin yan sa pananampalataya kapag tayo ay nagsisimba, kapag tayo ay nagdarasal. Gusto natin yung pananampalataya natin nahahawakan, very concrete. We want that our faith be concrete, something that we can take home. Kaya po, may mga pumupunta, may panyo, pupunas sa Nazareno, pupunas sa kay Mama Mary, pupunas sa Perpetual Health, para po yung panyo na iuuwi, tanda ng biyaya ng Diyos. Yung pinunas sa Nazareno, pupunas kung saan masakit, ipapahiram pa, o ito, napunas ko to sa Nazareno. Gusto natin may naiuuwi. Palagay ko, yun din ang dahilan kung bakit pag Ash Wednesday, napakaraming nagsisimba. Talaga naman. Marami sa mga hindi nagsisimba, pag Ash Wednesday, magsisimba. Bakit? Magpapalagay ng abo. Yung iba nga, hindi na nagsisimba. Magpapalagay lang ng abo, pagkatapos uuwi na. Yung magpapalagay ng abo at yung abo maiuuwi. Tanda ng biyaya at pananampalataya. No? The ashes are concrete signs that we can take home, reminding us of the mercy and the grace that comes from the Lord. At palagay ko rin, yan din ang dahilan kung bakit napakaraming nagsisimba pagpalaspas. Kasi meron tayong naiuuwi. Dala-dala ang palaspas. Papablessan kay Father. Upang itong maging tanda pag-uwi sa bahay. Tanda ng biyaya ng Diyos. Anong gagawin sa palaspas? Lalagay sa bintana o sa pinto. Pantaboy daw ng masamang espiritu. Ganun ba yun? Pantaboy. Lalagay sa pinto, ano? Pantaboy sa mga naniningil ng utang. Gusto natin may naiuuwi. Gusto natin nahahawakan. We want concrete signs of our faith, of the grace of God. That's why we have the palms today. Pero sana po, hindi lang palaspas ang maiuwi natin ngayon. Sana po, kasama ng palaspas, ay maiuwi din natin, baunin din natin, ma-take out din natin ang hamon at halimbawa ni Kristo. Ano bang ibig sabihin ng palaspas? Why are there palms during Palm Sunday? And the gospel that was read at the beginning of the celebration tells us why. Because Jesus entered Jerusalem to begin the fulfillment of the plan of God. To begin the fulfillment of His passion, death, and resurrection. Sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, sinisimulan niya ang pagtupad sa kalooban ng Diyos.
And that is what the Palms is all about. The Palms remind us of Jesus' obedience to the will of God, fulfilling the plan of God for salvation for all of us. Kaya po, ang mag-uuwi ng palaspas ngayon, dapat handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi ka handang sumunod sa kalooban ng Diyos, tulad ni Jesus, walang kwenta ang palaspas mo ngayon. If you had your palms blessed, and you take those palms home without the willingness to follow the will of God, then this palms is just hypocrisy. Yang palaspas na yan, pag inuwi, nilagay sa tahanan, nilagay sa altar, nilagay sa bintana, nilagay sa pinto, pero hindi mo naman tutularan si Jesus sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pakitang tao lang yan. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Pinipili kung ano ang tama, pinipili kung ano ang totoo, pinipili kung ano ang mabuti. Jesus entered Jerusalem and was welcomed with palms, because this entrance to Jerusalem is the beginning of fulfilling the plan of the Father. These palms you hold in your hands, you take them home, but be ready to fulfill the will of God. Be ready to choose what is right. Be ready to choose what is true. Be ready to choose what is good. Without this, these palms are just hypocrisy. Amen.